Ang gabi ay balot ng matinding ulan. Tila ibinubuhos ng langit ang lahat ng pihati nito sa Kalakhang, Maynila. Ang mapatak ng ulan ay walang awang humahampas sa salamin ng bintana ng aming apartment sa ika-20 palapag. Madaling araw na ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Paulit-ulit akong nagpalakat-lakat sa sala, suot ang aking mahabang pantulog, habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kanina pa nakapatong ang telepono sa ibabaw mesa, tahimik at walang anumang mensahe. Wala pa si David, ang aking asawa. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Naintindihan ko na ang kanyang trabaho sa pagpapatayo ng mamalalaking gusali ay madalas humihingi ng mahabang oras. Ngunit may kakaiba sa gabing ito, may isang malamig na kaba na gumagapang sa aking dibdib, kasing lamig ng hangin pumapasok mula sa awang ng bintana. Kaninang hapon, nakaroon kami ng mainit na pagtatalo. Hindi naman kalakihan ang issue, tungkol lamang sa aming nagastusin. Sinabihan ko siyang bawasan ang aming naluho, ngunit sinagot niya ako ng pabalang. Hindi ko raw naiintindihan ang bigat ng kanyang trabaho. Karaniwan, magpapadala siya ang mensahe na naipit siya sa matinding trapiko sa EDSA. Ngunit ngayon, walang kahit anong salita. 3 beses ko siyang tinawagan. Ang una ay nagring lamang, habang ang sumunod ay dumiretso na sa voicemail. Marahil ay naubusan lamang siyang baterya. Pilit kong pinapagaan ang aking loop, ngunit ang masamang kutob ay ayaw lumisan. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Ang tunog nito ay tila matambol ng digmaan na walang tigil. Lumapit ako sa bintana at hinawi ang kurtina. Ang makalsada sa ibaba ay basa at halos walang dumadaang sasakyan. Niyakap ko ang aking sarili nang maramdaman ko ang panginginig. Naisip ko ang aking biyenan na palaging labis ang pag-alala tuwing ginagabi si David. Mabuti na lamang at hindi namin siya kasama sa bahay, kundi ay tiyak na lalong bibigat ang hangin. Eksaktong kalahating oras makalipas ang hating gabi, binasak ng malakas na tunog ng telepono sa bahay ang katahimikan. Napakalakas nito sa kalagitnaan ng gabi, na naging dahilan upang mapatalon ako sa gulat. Akat na bumilis ang pintik na aking puso. Bihirang tumunog ang teleponong iyon. Nang hihina at nanginginig ang aking mga kamay nang damputin ko ito. Sino ito? Ang tanong ko, halos paus ang aking boses. Magandang gabi. Kausap ko ba si Ginang Mayumi, ang asawa ni Ginoong David? Isang boses sa kabilang linya ang sumagot, formal at napakalamig. Opo, ako nga. Ano ang nangyari sa asawa ko? Mahigpit ang pagkakakapit ko sa telepono. Maging mahinahon po kayo, Ginang. Ang inyong asawa ay naaksidente sa kalsada. Isang ambulansya ang nakdala sa kanya rito sa ospital ng San Lazaro. Siya ay nasa malubhang kalagayan. Kasalukuyan siyang isinusugot sa silid operahan ngayon din. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang telepono ay unti-unting dumudulas sa aking kamay. Maluba. Operasyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na nakabaon sa aking isipan. Opo, Ginang. Ang aming doktor, si Dr. Hernando, ang mangunguna sa operasyon. Iminumungkahi naming pumunta na kayo rito sa lalong madaling panahon. Patuloy sa pagsasalita ang boses, ngunit wala na akong marinig. Dr. Hernando, kilala ko ang pangalang iyon. Siya ang pinakakatiwalaang doktor ng pamilya ni David. Labis ang paggalang ni David sa kanya. Bahagyang nagbigay ngang ginhawa ang kaalamang iyon. Ngunit ang salitang malubha ay patuloy na umaalinggaw-ngaw sa aking tainga. Paparating na ako. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Sa loob ng ilang sandali, nanatili akong nakatayo na parang tuwot, nang hina ang aking matuhot. Hindi ito maari. Isa lamang itong masamang panaginip. Si David, ang aking asawang matipuno at laging mukhang hindi kayang talunin, ay nasa bingit ng kamatayan. Inutusan ng aking utak ang aking katawan na gumalaw, ngunit tila ayaw nitong sumunod hanggang sa tuluyan nang dumaloy ang matinding kaba sa aking maugat. Kinuha ko ang aking balabal na nakasabit malapit sa pintuan. Wala na akong pakialam sa aking ayos, hindi na ako nag-abala pang magpalit ng damit. Susingang sasakyan at pitaka. Iyon lamang ang aking naisip. Tumakbo ako palabas ng apartment, bumaba sa elevator ng may blangkong pag-isip. Sinalubong ako ang malamig na sampal ang ulan paglabas ko ang gusali. Pagdating sa paradahan, nanginginig ang aking makamay na halos hindi ko may pasok ang susi sa pinto ang sasakyan. Matapos ang ilang pagsubok, nabuksan ko rin ito. Binuhay ko ang makina at agad na pinatakbo ang sasakyan. Ang biyahe patungo sa ospital ay dapat na abutin lamang ng kalahating oras, ngunit sa gabing iyon, kasama ang matinding ulan at pagkabulag dahil sa takot, pakiramdam ko ay isang habambuhay ang lumipas. Nagmaneho ako na parang nawawala sa sarili. Pinalabong ngang naluha ang aking paningin, humahalo sa tubig ulan na nasa salamin ng sasakyan.
Mabilis ang galaw ng panlinis nagtatalo ang aking isipan. Ang alala ang pagtawa ni David noong kumakain kami sa labas noong nakaraang linggo. Ang mukha niyang galit kaninang hapon. Isang matinding pagsisisi ang bumaon sa aking dibdib. Bakit ba ako nagalit tungkol sa pera? Paano kung iyon na ang huling pag-usap namin? Panginoon, iligtas niyo po siya. Parang awa niyo na. Patuloy ang aking panalangin. Nanginginig ang aking malabi. Wala na akong pakialam kung lumagpas man ako sa pulang ilaw o dumaan sa mabaha. Ang tanging gusto ko lang ay makarating at makita si David upang mapatunayang ang salitang malubha ay isa lamang pagkakamali. Sa wakas, natanaw ko ang malaking puting gusaling ospital. Pinarada ko ang sasakyan kung saan-saan sa harap ng emergency room. Hindi pinansin ang sigaw ng gwardiya. Tumakbo ako papasok. Humahangos, basang-basa ang aking damit sa ulan at luha. Ang asawa ko, si David, biktima ng aksidente. Siga ko sa nurse na nasa unahan. Sinuring nurse ang kanyang listahan. Ginoong David. Opo, nailipat na po siya sa ika-4 na palapag. Maari po kayong sumakay sa elevator dun at kumaliwa. Silit operahan bilang 3. Salamat. Hindi na ako nagsayang ng oras. Pinindot ko ang pindutan ng elevator ngunit tila ang bagal nitong bumaba. Napagpasyahan kong tumakbo sa hagdanan. Inakyat ko ang 4 na palapag ng walang tigil. Parang sasabog ang aking dibdib. Pagdating ko sa ika-4 na palapag, tahimik ang pasilyo at amoy gamot na masakit sa ilong. Ang amoy ng ospital na palagi kong kinamumuhian. Mahaba at madilim ang pasilyo, tanging puting ilaw lamang ang nagbibigay liwanag. Pagkaliwa ko, nakita ko sa dulo ang isang malaking pintuang bakal. Sa itaas nito, isang pulang ilaw ang nakasindi na may nakasulat na salitang nagpatigas sa aking dugo. Silit operahan 3. Kasalukuyang nag-opera. Nasa loop si David, nag-agaw buhay. Binilisan ko ang aking pagtakbo, patuloy ang pag-agos ng luha. Kailangan kong pumasok, kailangan ko siyang makita. Iniunat ko ang aking nanginginih na kamay, handa nang itulak ang malamig na bakal na pinto. Ilang pulgada na lamang ang layong aking magadaliri. Nararamdaman ko na ang lamig na nagmumula sa loop. Huminga ako ng malalim. Handang harapin ang anumang mangyari. Basta makasama ko lamang ang aking asawa. Ngunit nang akmang hahawakan ko na ang pinto, isang mahigpit na kamay ang pumigil sa aking braso. Huwag. Napasinghap ako at nagulat na napalingon. Isang batang nurse ang nakatingin sa akin. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Nakasuot siya ang asul na damit pang opera. Ang kanyang maskara ay nakababa sa kanyang lik. Namumutla ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang nakapangingilabot na babala. Sa kanyang pangalan ay nakasulat, Nurse Tala, kayo po ba ang asawa ni Ginoong David? Bulong ng nurse ng mabilis, mababa at puno ng pagmamakaawa ang boses. Tumango ako na may panlulumo, pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Opo, nasa loop ang asawa ko. Kailangan kong pumasok. Bitiwan mo ako. Mas hinigpitan ni Nurse Tala ang kanyang hawak. Hinila ako palayo sa pintuan. Huwag po kayong pumasok. Huwag niyo pong hayaang malaman nilang nandito na kayo. Napakahalaga po nito. Nagsalubong ang aking mangkilay. Tinalongang pakalito ang aking takot sa sandaling iyon. Anong ibig mong sabihin? Sinong sila? Nasa malubhang kalagayan ang asawa ko. Makinig po kayo sa akin, ginang. Tinitigan ako ni Nurse Tala ng diretso sa mata. Alam kong mukhang baliw ang sasabihin ko, ngunit hindi ito isang operasyon para iligtas ang buhay niya. Ito ay isang patibong. Ang masalitang iyon ay tila malaking bato na bumaksak sa aking ulo. Patibong, anong ibig mong sabihin? Nasa loop si Dr. Hernando. Iyon na nga po ang problema. Sitsit ni Nurse Tala. Wala na tayong oras para magpaliwanag. Kailangan niyo pong magtago ngayon din. Hinila ako ni Nurse Tala habang ako ay naguguluhan pa rin. Itinuro niya ang isang madilim na pintuang gawa sa kahoy sa kabilang bahagi ng pasilyo. Bahagyang nakatago sa likod ang isang makina na nagbebenta ng inumin. Walang anumang karatula ang pinto, tila isang bodega na hindi na ginagamit. Pumasok po kayo hiyan. Iyan ang gisilidbihizan eniga na hakawani na hindi na ginagamit tuwing gabi. Ikandado niyo po ang gipinto mula sa lobby. Kahit siya nung gimarinigin niyo, huwag kayong gigagaway ni gay. Huwag kayong lalabas hanggang hindi ko kayo sinusundo. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Gulong-gulo ang aking isipan. Wala itong katuturan. Isang nurse ang nagutos sa akin na magtago habang inooperahan ang aking asawa, sinasabing isa itong patibong. Ngunit ang purong takot sa mga mata ni Nurse Tala ay napakatoto. Hindi siya umaarte. Mayroong napakamaling nangyayari sa ospital na ito. Sa likod ng pintuang bakal na iyon.
Bakit ako maniniwala sa iyo? Bulong ko. Nanginginig ang boses sa pagitan ng takot at galit. Dahil ako lamang ang nakakita sa totoong papel ng asawa niyo bago ito pinalitan ni Dr. Hernando, mabilis na sagot ni Narstala. Hindi po siya malubha dahil sa aksidente. Bilis, baka lumabas na sila anumang oras. Ang huling sinabi niya ang tuluyang nagtulak sa akin. Tinulak ako ni Narstala patawid sa pasilyo. Dahil sa magulong pag-isip, sumunod ako at binuksan ang pinto ang silid bihisan. Madilim at kulop sa loop. Amoy lumang kape at pawis. Ikandado niyo po ang pinto. At magtiwala kayo sa akin. Bulong muli ni Narstala bago niya isinara ang pinto ng dahan-dahan. Narinig ko ang mahinang paglapat ng pinto. Mag-isa na lamang ako sa gitna ng matinding kadiliman. Kinapang ang aking mga kamay ang pader hanggang sa makita ko ang kandado at pinihit ito. Nakasara na. Napakabilis ang tibok ang aking puso. Halos sumakit na ang aking dibdib. Humihingal ako. Sumandal ako sa pinto. Sinusubukang unawain ang lahat ng katatapos lamang mangyari. Maktago. Patibong. Pekeng papel. Dr. Hernando. Napaupo ako sa malamig na sahig. Tanging manipis na liwanag lamang mula sa siwang sa ilalim ng pinto ang nagbibigay linaw sa silid. Nakikita ko ang nahanay ng ngabakal na kabinet sa paligid. Niyakap ko ang aking matuhod. Pilit na pinipigilan ang aking matinding panginginig. Ano ba talaga ang nangyayari? Bali ba ang nurse na iyon o niligtas niya lamang ang aking buhay? Bumalik ang aking isip kay David. Kung hindi siya malubha, nasaan siya? Ano ang ginagawa nila sa loob ng silid operahan? Gumapang ako palapit sa pinto at idinikit ang aking tainga sa kahoy. Tahimik, walang tao sa labas. Wala akong marinig kundi ang sarili kong mabilis na pahinga. Sumilip ako sa butas eng susian. Ngunit pader lamang sa kabilang pasilyo ang aking nakita. Tiningnan ko ang oras sa aking telepono. Madaling araw na. Tila napakabagal ng pag-usat ng oras. Bawat segundo ay pakiramdam ko isang oras. Mag-isa ako sa dilim habang pinakikinggan ang nakatatakot na katahimikan. Napuno ng masasamang senaryo ang aking utak. Paano kung ikinulong lamang ako rito ni Narstala? Paano kung kailangan talaga ako ni David? Hindi. Kailangan kong magtiwala sa aking kutob. Sinasabi ng aking kutob na totoo ang takot sa matang nurse. Naghintay ako ang 1 minuto. 2 minuto. Naging matalas ang aking pandinig. Inaabangan ang bawat kaluskos. Ngayabak mula sa malayo. Tunog ng makina. Ngunit walang ingay mula sa silid operahan. 5 minuto. Nagsimula na akong kapusin ng hininga. Napakakulop ng silid. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palabas at sirain ang pintuan ng operasyon. 7 minuto. Nanalangin ako ng tahimik. Hindi lamang para kay David, kundi pati na rin sa aking sarili. Para akong isang daga na nakulong. 10 minuto. Ang pinakamahabang 10 minuto sa aking buhay. Bigla akong nakarinig malinaw na tunog sa labas. Hindi mula sa aking pinto kundi mula sa pasilyo. Pinihil ko ang aking pahinga. Idinikit ko ang aking mata sa butas eng susian, ngunit hindi ko makita ng maayos. Lumipat ako at nahanap ng siwang sa gilid ng pinto. Sa manipis na puwang sa pagitan ng pinto at ng hamba, nakita ko. Patay na ang pulang ilaw sa itaas ng silid operahan. Tapos na ang operasyon. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang pagsingaw. Bumukas ang bakal na pinto ang silid operahan. Sa tahimik na pasilyo, ang tunog na iyon ay tila pagbasag ng yelo. Buong katawan ko ay nanigas sa likod ng madilim na pinto. Idinikit ko ang aking paningin sa manipis na siwang. Ito lamang ang aking bintana sa mundong unti-unting gumuguho. Ang unang anino na lumabas ay si Dr. Hernando. Suot pa rin niya ang asul na damit, ngunit nakababa na ang kanyang maskara. Hindi siya mukhang pagod na doktor na kagagaling lamang sa pagliligtas ng buhay. Mukha siyang kalmado. Hinuhubad niya ang kanyang maguwantes na puno ng pekeng dugo ng may payapang kilos. Naramdaman ko ang unang alon ng pakahilo. Pagkatapos, lumabas ang pangalawang anino. Inasahan kong makakita ng hinihilang kama. Inasahan kong makita ang isang walang malay na katawan na nakabalot sa kumot. Inasahan ko ang tunog ng makina para sa puso. Ang nakita ko ay nagpayelo sa lahat ng dugo sa aking katawan. Si David, ang aking asawa, hindi nakahiga, hindi itunutulak, naglalakad, humahakbang siya palabas gamit ang sariling mapaa. Nakasuot din siyang asul na damit pang-opera. Tila ba isa siyang bahagiang pangkat at hindi pasyente. Inunat niya ang kanyang likod, inikot ang kanyang lik na parang nangawit lamang sa matagal na pagupo. Malusok siya, walang galos, at walang anumang sugat. Tinakpan ko ng aking makamay ang aking bibig. Muntik nang kumawala ang isang daing ng kawalan ng pag-asa. Hindi ito maaari. Guni-guni lamang ito.
Siguro epekto ito ng gulat at takot. Hanggang sa lumabas ang pangatlong tao, isang babae, may mahaba at tuwid na buhok, matangkat, at nakasuot ng eleganteng damit sa ilalim ng puting Amerikana. Ang doktor na malinaw na hindi kanya. Agad ko siyang nakilala, si Maria, ang personal na katulong ni David na palaging bumabati sa akin ng may panunuya sa bawat pagtitipon ng kumpanya. Palaging sinasabi ni David na nabulak lamang ako ngang selos. Ngunit ngayon, napatunayan kong hindi ako bulak, ako ay naging hangal. Naging perpekto ang plano. Ang boses ni David ay malinaw na umalingaw sa tahimik na pasilyo. Malalim at kalmado. Walang bakas ang sakit. Parang sinuntok ang aking sikmura. Bahagyang tumawa si Dr. Hernando, tinatapon ang guwantes sa basurahan. Siyempre, magiging perpekto. Naayos ko na ang matao ko sa ibaba. Ang mapekeng papeles ng aksidente ay naipasok na sa sistema. Gumana ng maayos ang pekeng ambulansya. Samga oras na ito, opisyal na nakatala na si Ginoong David ay dumanas na matinding panloob na pagdurugo. Hindi na ako makapahintay na makita ang mukha ni Mayumi, sabi ni Maria, na ang boses ay parang ahas na sumasagitsit. Inabutan niyang botengang tubig si David, siguradong natataranta na iyon sa daan, umiyak ng malakas, kaawa-awang babae. Tumawa si David, tumawa siya. Ang tawa na dati ay nakpapagaan ng aking loop, ngayon ay tunog ng isang demonyo. Siguradong durok na durok ang puso niya, napakatanga niya talaga. Kinagat ko ang aking palat. Ang sakit sa aking balat ay walang panamas sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Hindi lamang nila ako pinagtaksilan, pinaglaruan nila ako. Ginawa nila akong katatawanan sa kanilang nakamamatay na balak. Ang mahalaga ay pagdating niya, sumingit si Dr. Hernando, nagbago ang tono at naging seryoso, gagampanan natin ang ating mga papel. David, kailangan mo nang pumunta sa silid pagpapagaling. Humiga ka, makabit ng dextrose at mga makina. Kailangan mong magmukhang mahina. Ngunit ligtas na. Pagkatapos nege operasyon. Alam ko, sabi ni David, inikot ang kanyang mga mata. Mahina, pero buhay dahil sa magaling na doktor na ito. Haharapin ko si Mayumi sa labas, patuloy ni Dr. Hernando. Sasabihin ko ang magandang balita at ang masamang balita. Naging matagumpay ang operasyon, tumigil na ang pagdurugo, ngunit, binitin niya ang kanyang pangungusap. Ngunit ano? Tanong ni Maria, nagniningning ang namata sa pananabik. Ngunit, sabi ni Dr. Hernando na may ngiti sa labi, may nakita tayong iba habang nag-opera. Isang namuong dugo malapit sa kanyang atay. Napakadelikado. Kailangan natin ang kanyang pirma para sa pangalawang operasyon bukas ng umaga. Isang agarang paglilinis na napakataas ng panganib. Siyempre, nakangising dagdag ni David. Tama, tumango si Dr. Hernando. Isang operasyon na may malaking panganib na hindi gumising mula sa pampatulog. Nakakapanlumo kung may mangyari sa hapak ng operasyon. Ngunit ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Naintindihan ko na ang lahat. Naging malinaw ang bawat pirasong kasinungalingan. Hindi si David ang pakay, hindi ang aksidenteng ito. Ang lahat ay isang palabas, isang entablado na inihanda para lamang sa akin. Bumalik ang aking alaala 3 linggo na ang nakararaan. Umuwi si David na may dalang makapal na dokumento para sa isang bagong seguro sa buhay. Milyon-milyon ang halaga nito. Nang magtanong ako kung bakit kailangan pa, sinabi niya na para ito sa aming kinabukasan, para sa aming pagtanda. Naalala ko na nagbiro pa ako noon. Bakit ako ang nakaseguro? Dapat ikaw, dahil mapanganib ang trabaho mo sa konstruksyon. Tumawa lamang si David at sinabing bahagi raw itong pamumuhunan. Pumirma na lamang daw ako, at tulad ng dati, naniwala ako. Pumirma ako sa sarili kong katibayan ng kamatayan. At ang pagtatalo namin kanina, hindi iyon dahil sa pra. Nagreklamo ako dahil napakamahal ng binabayaran para sa seguro. Nakiusap akong ipawalang bisa ito, kaya pala nagwala siya sa galit. Dahil hindi ko sinasadya na sisirain ang kanilang plano, at kapag hindi na siya nagising mula sa operasyon bukas. Ibinalik ng boses ni David ang aking ulirat. Makukuha na natin ang milyon-milyong seguro. Makakaalis na tayo sa bansang ito, magsisimula tayo ng bagong buhay. Tumawa si Maria at yumakap sa braso ni David. Nakapagpabook na ako ng tiket pa Switzerland. Silang tatlo, ang aking asawa, ang kanyang babae, at ang doktor ng aming pamilya. Pinlano nila ang aking kamatayan ng buong husay sa lugar na dapat sana ay pinakaligtas sa buong mundo. Ang ospital, hindi na nanlalamig ang aking dugo, ngayon ay kumukulo na ito. Ang takot na nagpapabigat sa aking mga paa ay unti-unting napalitan ng isang bagong pakiramdam.
Isang malamig, matigas, at matalim na pakiramdam. Galit. Pinanot ko silang tatlo na naglalakad palayo sa pasilyo. Lumiko sila. Malamang patungo sa elevator papunta sa silid pagpapagaling. Nawala ang tunog ng kanilang mayabak. Bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Nakasandal ako sa pinto. Nanginginig ang buo kong katawan. Ngunit hindi na dahil sa takot. Nanginginig ako sa matinding put na umaapaw sa aking pagkatao. Mag-isa ako sa madilim at kulop na silid bihisan, nakakulong, habang ang makataong gustong pumatay sa akin ay malayang naglalakad sa labas. Hinihintay akong mahulog sa kanilang patibong. Kailangan kong makalabas dito. Ngunit paano? Bigla akong nakarinig ng tunog. Hindi mula siya pasilyo, kundi mula siya pinto ko mismo. Isang mahinang kaluskos. May nagpasok muso simula sa labas. Nanigas ako. Tumigil siya paktibok ang puso ko. Alam nilang nandito ako. Si Maria, si David, o si Dr. Hernando. Napansin nilang may nakikinig. Bumalik sila para sa akin. Unti-unting pumihit ang hawakan ng pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa kadiliman, nakakabulag sa aking mamata. Isang anino ang pumasok. Ano ang gagawin nila sa akin? Liwanag ang unang bumalot sa aking paningin. At kasunod nito ay isang matalim na katahimikan bago ang susunod na mangyayari. Sino ang pumasok? Makakaligtas pa ba ako mula sa madilim na silid na ito? O dito na magtatapos ang lahat bago pa man magsimula ang aking paglaban? Magsisimula na ba ang laro ng pagtakas o ang simula ng aking paghihiganti? Bumukas ang pinto ang silid bihisan. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo at isang anino. Nanigas ang aking katawan at tumigil ang pagtibok ang aking puso. Ngunit nang tuluyang pumasok ang figura, nakita ko ang pamilyar na asul na damit pang-opera. Si Narstala. Nakahinga ako ng maluwag. Agad niyang isinara at ikinandado ang pinto mula sa loop. Hingal na hingal siya. Namumutla ang kanyang muka sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid bihisan. Nakita niyo ba sila? Bulong niya. Nanginginig ang kanyang tinik. Tumango ako. Tumulo ang luha ng matinding galit at pagtataksil sa aking mapisngi. Narinig ko ang lahat. Sagot ko na halos paos ang boses. Ang seguro, ang peking operasyon, at ang nakakakilabot na plano nila para sa akin bukas. Pumikit si Narstala. Tila nakikiramay sa aking sakit. Diyos ko. Tama nga ang aking hinala. Ngunit iba pa rin kapag narinig mo mismo ang katotohanan mula sa kanilang mga labi. Bakit? Tanong ko. Nakatitik sa batang nurse. Bakit mo ako tinutulungan? Itinataya mo ang iyong trabaho at ang mismong buhay mo para sa isang estranghero. Umupo si Narstala sa malamig na sahig sa tabi ko. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loop. Matagal na akong nagdududa kay Dr. Hernando. Mula pa noong baguhan pa lamang ako bilang tagapamahala ng nga papeles sa pag-opera. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang braso, tila ito na lamang ang tanging kakapitan ko sa mundong gumuho. Hindi siya isang tunay na manggagamot na nagliligtas ang buhay. Patuloy ni Tala. Blanko ang paningin na nakatingin sa makabinet sa aming harapan. Isa siyang walang awang berdugo. Ang kanyang kadalasang biktima ay mga pasyenteng mayayaman na may malalaking seguro sa buhay, o mga matatandang wala ng naiwang pamilya. Itatakda niya ang isang simpleng operasyon. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng panggagamot, makakaroon ng sinadyang komplikasyon. Isang malalang reaksyon sa gamot na pampatulog, o hindi inaasahang pagdurugo. Mga pangyayaring hindi mapapatunayang kapabayaan ng doktor. Mamatay ang pasyente, makukuhang kakunwatang pamilya ang seguro. At makalipas ang ilang linggo, tatanggap si Dr. Hernando ang malaking halagang salapi, kunwari ay donasyon para sa kanyang nga pag-aral. Nakakadiri ang kanyang ginagawa. Paano mo nalaman ang tungkol kay David? Ang tungkol sa akin? Tanong ko, nakakaramdam ng matinding kilabot. Ako ang nakaduti ngayon sa palapak na ito, paliwanag ni Tala. Nakita ko ang nakatakdang agarang operasyon sa pangalan ni Ginoong David. Ang dahilan ay matinding pagkabanggangang sasakyan, ngunit may napansin akong kakaiba. Walang nakalakip na anumang papeles mula sa silid lunas sa ibaba. Karaniwan, kusa itong pumapasok sa aming listahan sa komputer. Ngunit ang kanya ay walang laman. Tila ba bigla na lamang sumulpot ang pasyenteng ito sa labas ng silid operahan. Mas lalong nanlamig ang aking katawan. Dahil sa kuryosidad, ginamit ko ang aking pahintulot upang suriin ang sistema ng komputer. Patuloy nga nurse. Nakita ko na mismong si Dr. Hernando ang nagpasok ng mga impormasyon gamit ang kanyang sariling komputer sa kanyang tanggapan. Napakabihira iyon para sa isang sikat at mataas na doktor na tulad niya.
Kaya naglakas loob ako. Alam ko ang numero para mabuksan ang kanyang silid tanggapan sa silong ng ospital. Pumasok ako roon ng palihim 1 oras na ang nakararaan habang naghahanda siya sa pag-opera. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang itinatago niya. Kuminang ang mamata ni Narstala. Nakita ko ang matotoong papeles sa lukngang nakakandadong kahon ng kanyang mesa. Mga papeles sa pangalan ni David. Hindi iyon talaan ng aksidente sa kalsada. Iyon ay resulta ni kanyang buong pagsusurin ni kalusugan. 2 araw pa lamang ang nakakalipas. Ang resulta ay malusok na malusok siya at walang anumang pinsala. Mapait akong napangiti sa aking isipan. Siyempre, malusok siya. Kaya pala nagagawa pa niyang tumawa kanina kasama ang kanyang kabit. At sa parehong kahon. Humina ang boses ni Tala. Nakita ko ang iyong mga papeles. Isang kopya ang bagong seguro sa buhay. Ang halaga ay hindi ko man lang kayang isipin. At sa ibabang bahagi, sa espasyo para sa pangalan ng doktor na sasangguniin, nakasulat ang pangalan ni Dr. Hernando. Konektado na ang lahat sa aking isipan, ang pekeng aksidente, ang pekeng operasyon, at ang nakaplanong pangalawang operasyon na walang iba kundi isang palusot upang tapusin ang aking buhay sa ibabaw ng hapag ng operasyon. Alam kong wala na tayong maraming oras, mabilis na sabi ni Narstala, tatawagin ka na nila. Hindi ko alam ang buo nilang balak ngayon, ngunit alam kong hindi kanila pwedeng makaharap na hindi mo alam ang katotohanan. Tumakbo ako sa pasilyo kanina, umaasang maabutan kita bago ka pumasok sa pinto. Salamat sa Diyos at umabot ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng batang nurse. Iniligtas mo ang buhay ko, Tala. Wala akong sapat na salita para magpasalamat. Hindi pa, seryosong sagot niya. Nagsisimula pa lamang tayo. Alam nilang paparating ka. Inaasahan nilang nandito ka na sa ospital. Kailangan nating kumilos. Anong gagawin ko? Tanong ko. Nagsisimula na namang bumalik ang kaba sa aking dibdib at panlalamig ng aking nga kamay. Hindi ko kayang makunwari sa harap nila. Hindi ko kayang tingnan ang mukha ni David at makunwaring nag-aalala at nasasaktan. Kailangan mo, Maring sabi ni Tala. Kailangan mong gampanan ang iyong papel bilang isang asawang labis na nag-aalala. Kung paanong ginagampanan nila ang kanilang nga papel. Ngayon, inilipat na nila si David sa silid pagpapagaling sa dulo ng pasilyong ito. Anumang oras ay tatawagan ka na nila sa telepono. Kailangan mong magmukhang wasak na wasak. Umiyak ka. Magkunwari kang nakahinga ng maluwag dahil buhay siya. Mabilis at malinaw ang mga tagubilin ng nurse. Tila ba isa siyang general na nagpaplano sa gitna ng digmaan. Kapag inabot nila sa iyo ang mga papeles para sa operasyon mo bukas, huwag na huwag kang pumayat. Tatanggi ako. Ngunit baka lalo silang maginala kapag nakita nilang matigas ako. Nag-aalalang sagot ko, huwag kang tumanggi ng diretsahan. Sabihin mong labis kang nabigla sa mga sunod-sunod na pangyayari. Sabihin mong kailangan mo ng oras para mag-isip. Sabihin mong kailangan mong tawagan ang iyong biyenan dahil hindi mo kayang magdesisyon mag-isa. Kahit anong palusot, ang mahalaga ay huwag kang pipirma sa kahit anong papeles ngayong gabi. Kailangan natin ng oras. Oras para saan? Tanong ko, pilit na inunawa ang kanyang malaking plano. Oras para makakuhang matibay na katibayan, sagot ni Tala. Hindi tayo maaring tumakbo na lamang palabas ng ospital. Hahanapin kanila. Hindi tayo maaring pumunta sa mga pulis ng walang dala kundi ang ating mga salita lamang. Sasabihin nilang nasisiraan ka lang ng bait dahil sa matinding pagkabigla sa nangyari sa iyong asawa, mayaman at makapangyarihan si David. Kailangan natin ng ebidensya na hindi nila matatakasan at hindi mababayaran. Anong ebidensya ang tinutukoy mo? Una, ang totoong resulta ng pagsusuri ng kalusugan ni David na nakita ko sa tanggapan ni Hernando. Pangalawa, ang peking talaan ng operasyon sa sistema ng komputer. At pangatlo, ang kuang kamera de seguridad. Nanlaki ang aking mamata. Kamera de seguridad? Nakakasiguro akong hindi dumating si David sa ospital na ito lulan ng isang ambulansya na duguduguan. Paliwanag ni Tala, dumating siyang mag-isa at maayos. Malamang ay ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa ibaba, sa paradahan ng mga empleyado sa silong na palaging walang tao tuwing gabi. Kung makukuha natin ang ang kamera de seguridad na nagpapakitang naglalakat siyang papasok ng ospital ng walang anumang galos, masisira ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Nasa silong ng gusaling ito ang tanggapan ni Dr. Hernando. Sabi ko, nagsisimula ng gumana ang aking isipan upang pagduktungin ang malugar. Tama. Katabingang silit ng mga lumang papeles at ng pangunahing silit ng mga computer at kamera de seguridad, paksang ayon ni Tala, iyon ang kanilang madilim na pugat. Kinuha ni Narstala mula sa kanyang malalim na bulsa ang isang puting card.
Ito ang pamalit na susi para sa lahat ng pinto sa ibaba. Kinuha ko ito sa hapak ng bantay kanina habang wala siya. Ngunit may malaking problema. Ang pasilyo sa ibaba ay binabantayan ng mga kamera. At madalas itong tinitingnan ni Dr. Hernando mula sa kanyang computer sa itaas. Tinitigan ko ang card sa kanyang kamay. Pakiramdam ko ay kasing bigat ito ng isang malaking tipa ng bakal. Gagawa akong paraan para malihis ang kanilang atensyon at maiwan kang mag-isa, sabi ni Tala. Papatunugin ko ang babala para sa sunog sa itaas na palapag. Magkakagulo ang lahat ng nagwardya at mga nurse. Walang makakapansin sa iyo. Magbibigay iyon sa iyo ng sapat na oras para kumilos. Ako? Ang tinutukoy mo bang bababarun ay ako? Tanong ko. Muling bumilis ang pinting ng puso ko. Kailangan mong bumaba ng palihim, sabi ni Tala. Nakatitih ng diretso sa aking mga mata. Kailangan mong pumasok sa tanggapan ni Hernando. Hanapin ang totoong papeles ni David. Pagkatapos ay pumunta ka sa silid ng mga computer. Kunin mo ang kuhaan kamera de seguridad sa nakalipas na ilang oras. Maari mong ilipat iyon sa iyong telepono kung mayroon kang kabel. Kinapa ko ang bulsa ng aking basang damit. Nandito ang telepono ko, pero wala akong dalang kabel. Gamitin mo ito. Kinalas ni Tala ang isang maliit na imbakan ng datos mula sa kanyang masusi. Isalpak mo ito sa makina nila. Kopyahin mo ang malaman. Bilisan mo bago pa sila makahalata. Tala, hindi ko alam kung paano gawin iyan. Nanginginig na ang buong kalamnan ko. Kaya mo iyan. Puto niya sa aking mapag-aalinlangan. Kailangan mong kayanin, Mayumi. Ito lamang ang tanging paraan natin para mabuhay ka. Pagkatapos niyan, makikita tayo sa labasan ng hagdanan sa silong. Aalis tayo sa ospital na ito ng magkasama. Katatapos lamang akong bigyan ng batang nurse ng isang tila imposibleng misyon. Bumaba sa pugat ng maleon, maknakaw ng maebidensya, habang ang mataong gustong pumatay sa akin ay malayang naabang sa itaas. Sa mismong sandaling iyon, yumanik ang telepono sa aking kamay. Isang tawag ang pumapasok sa kalagitnaan ng madaling araw. Ang pangalan na lumitaw sa umiilaw na screen ay muling nagpakulo ang aking dugo. Si Dr. Hernando. Nagsisimula na sila. Bulong ni Tala, nanlalaki ang mamata sa takot. Sagutin mo. Gampanan mo ang iyong papel. Maging mahina ka, umiyak ka, maging masunurin ka. Huminga ako ng napakalalim. Pakiramdam ko ay naubusan ako ng hangin sa loop ng kulop na silit bihisan. Sa aking kamay, patuloy na nangini ang telepono na tila isang galit na ahas na handang manuklaw. Ito na ang aking entablado. Oras na para magumpisa ang aking peg-arte. Pinindot ko ang berdeng pindutan at itinapat ang telepono sa aking tainga. Pinuwersa ko ang aking sarili na umiyak. Isang pagikbi na nakakumbinsi. Tinitipon ang lahat ng sakit at pagtataksil na aking nalaman at ginawa itong tunog ng matinding takot at pangungulila. Hello? Doktor? Ginang Mayumi. Salamat sa buong may kapal. Ang tinig ni Dr. Hernando sa kabilang linya ay napakainit, napakabait, at tila punong-puno ng matapat na pag-alala. Ang boses na iyon ay nagparamdam sa akin na gusto kong isuka ang aking bituka. Nasaan na po kayo? Kanina ko pa po kayo hinihintay rito sa itaas. Mayroon akong mahalagang balita. Kararating ko lang po sa ospital. Si David. Ang asawa ko. Kumusta po siya? Humikbi ako ng malakas. Ginagampanan ang aking papel ng perpekto na parang isang biyudang nagdadalamhati. Mayroong maikling katahimikan sa kabilang linya. Isang pahinto na sinadya upang magbigay ng bigat sa kanyang sasabihin. Napakalakas ng asawa ninyo, Ginang Mayumi. Naging napakahirap ng aming operasyon. Muntik na natin siyang mawala. Matindi ang kanyang nahimpakturuho sa loop. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inaalala ang imahe ni David na malusog at payapang naglalakad palabas ng silid operahan kanina. Panginoon ko. Ngunit matatak na ang kanyang kalagayan ngayon. Patuloy ni Dr. Hernando na may halong pampalubaklop. Nagawain aming pangkat na pigilan ang patuloy na pagdurugo. Mahina pa rin siya ngayon, ngunit nalampasan na niya ang pinakamapanganib na yugto. Nasa silid pagpapagaling siya ngayon sa ika-4 na palapak. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo, Doktor. Umiyak akong muli, sa pagkakataong ito ay nakukunwaring nakahinga ng maluwag at inalis ang tinik sa dibdib. Maari niyo na siyang makita ngayon din. Ngunit, may iba pa tayong kailangang pag-usapan sa lalong madaling panahon. Tungkol ito sa mga susunod nating hakbang para sa kanyang kalusugan, sabi ni Dr. Hernando. Biglang nagbago ang kanyang tono at naging seryoso. Mangyari po lamang na makita tayo sa ikalawang silid pagpapagaling. Opo, Doktor. Pupunta na po ako riyan ngayon din. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Nurse Tala.
Tumigas ang aking ekspresyon at nawala ang aking maluha. Oras na, sabi ko ng may buong tapang. Tandaan mo, hinawakan ni Tala ang makabila kong balikat. Ibibigay nila sa iyo ang madokumento. Kahit anong palusot, huwag na huwag kang pipirma. Sabihin mong nabigla ka at kailangan mong tawagan ang iyong pamilya. Pagkatapos ay mabilis kang umalis doon. Ako na ang bahala sa paglilihis ng atensyon nila atin magwardya. Bumaba ka gamit ang asensor para sa mga empleyado sa dulo ang pasilyo malapit sa hagdanan. Susundan kita sa labasan sa ibaba. Telhin mo ang maipilin siya. Tumango ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pintong silid bihisan at sumilip. Tahimik sa pasilyo at walang tao. Huminga ako ng malalim at lumabas. Hindi na ako naglalakat bilang ang takot na takot at uto-utong si Mayumi. Naglalakat ako ngayon bilang si Mayumi na handang lumaban at ibalik sa kanila ang laro. Ngunit sa paningin nila, ako ay ang asawang nadurog ang puso. Naglakad ako sa mahabang pasilyo. Sinadya kong gawing pajiwang-guwang ang aking mga hakbang na tila bahihimatayin anumang oras. Nakita ko ang pintong may nakasulat na ikalawang silid pagpapagaling. Dahan-dahan ko itong itinulak. Inihahanda ang aking sarili sa paghaharap. Mas madilim ang loop ng silid na ito. Tanging ang mga maputlang ilaw mula sa mga makina sa tabingang kama ang nagbibigay liwanag. At naroon sila. Si Dr. Hernando ay nakatayo sa tabingang kama, hawak ang isang talaan. Si Maria, ang babaeng ahas na palaging nagpapababa sa aking pagkatao, ay nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pakukunwaring awa na hindi umabot sa kanyang matatalim na mata. At sa ibabaw ng kama, nakahiga si David. Muntik na akong mapatawa ng mapait. Napaka-perpekto ng kanilang pag-arte. Ang mukha ni David ay nilagyan ng pulbos upang makmukhang namumutla at walang dugo. Isang tubo ng swero, na sigurado akong simpleng tubig lamang na may asin, ang nakatusok sa kanyang kamay. Ang makina para sa tibok ng puso sa tabi niya ay tumutunog ng banayat at may kapanipaniwalang kumpas. Nakapikit ang mga mata ni David. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa kasabay ng pahingang sinadyang bagalan upang makmukhang mahina at nag-agaw buhay. David, oh, mahal kong asawa. Tumakbo ako palapit sa kama at agad na umiyak ng malakas. Tila ba gumuho ang buong mundo ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Mainit at malakas ang kamay na iyon, hindi kamay ng isang taong kagagaling lamang sa bingit ng kamatayan. Kinailangan kong pigilan ang lahat ng put sa aking sarili upang hindi ko madurok at mabali ang nga daliri nga aking nagtataksil na asawa. Doktor. Napakaputla niya. Lumingon ako kay Dr. Hernando. Basa ang malalaking pekeng luha ang aking mamata. Tinapik ni Dr. Hernando ang aking balikat ng may pagkukunwaring pag-aruga na gumagapang sa aking balat. Nawalan siya ng maraming dugo, Ginang Mayumi. Ngunit gagaling din siya, tulad ng sinabi ko kanina, malakas ang asawa ninyo. Salamat sa may kapal, bulong ko. Ngunit, sabi ni Dr. Hernando, ito na ang salitang hinihintay ko. Mayroon tayong malaking suliranin. Iniangat ko ang aking muha, nagpakita ng labis na takot at pag-alala. Anong suliranin, Doktor? May nangyari ba ulit? Nang isagawa namin ang operasyon upang pigilan ang kanyang pagdurugo, paliwanag ni Dr. Hernando na tila kinakausap ang isang walang muwang na bata, may natuklasan kaming hindi inaasahan, isang malaking namuong dugo malapit sa kanyang atay. Wala itong kinalaman sa aksidente sa kalsada, ngunit napakadelikado nito, maari itong pumutok anumang oras at ikamatay niya. Tinitigan ko siya, nanginginig ang aking mga labi sa takot na aking inarte. Ibig niyo pong sabihin, kailangan natin itong alisin agad, mariing sabi ni Dr. Hernando, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pakaapura. Nagtakda na ako ng pangalawang agarang operasyon para bukas ng umaga. Isang pamamaraan ng paglilinis sa lumang kanyang katawan. Sa madilim na sulok ng silid, nakita ko kung paano pinipigilan ni Maria ang kanyang malademonyong ngiti. Panibagong operasyon agad? Bulong ko na parang nawawalan ng pag-asa. Para ito sa kanyang kaligtasan. Ngunit, inilipat ni Dr. Hernando ang pahinangang hawak niyang talaan. Napakataas ng panganib ng gagawin natin bukas. Masyadong sensitibo ang bahaging ito sa loop ng tiyan. May malaking panganib ng komplikasyon sa gamot na pampatulog at matinding pagdurugo sa loop ng katawan. Kailangan namin ang iyong pagsang-ayon, Ginang. Inilapit ni Dr. Hernando ang talaan sa akin. Sa ibabaw nito ay isang puting papel na naglalaman ng kasulatan ng pagsang-ayon para sa isang mapanganib na operasyon. At sa pinakaibabang bahagi,
Isang patlang ang naghihintay ng aking pirma, ang pirma para sa sarili kong kamatayan na papalitan lamang ng pangalan mamaya kapag tapos na ang lahat. O baka naman gagamitin nila itong kasulatan upang maging pampalubak-luka pa ako na ang ipinasok sa hapak ng operasyon bukas. Anuman ito na ang kanilang patibong upang makuha ang pera ng seguro. Biglang dumilat ng kaunti ang mga mata ni David, Mayumi. Bulong niya ng mahina na parang isang hindi magaling na aktor sa isang murang pelikula. Pirmahan mo na, mahal. Nakititiwala ako kay Dr. Hernando. Siya ang magliligtas sa akin. Lumapit si Maria mula sa sulok. Ang pabango niya ay sumasangsang sa aking ilong. Ginang Mayumi, kailangan ito ni Ginoong David para mabuhay. Parang awan niyo na, huwag na kayong mag-atubili. Para ito sa ikabubuti niya. Pinalibutan nila akong tatlo sa loob ng masikip na silid. Tatlong gutom na asong lobo na nag-abang sa pakbaksak ng isang kaawa-awang tupa. Tinitigan ko ang panulat na inaabot ni Dr. Hernando. Tinitigan ko ang pekeng mukha ni David na nagmamakaawa. Tinitigan ko ang nakakapasong ngiti ni Maria na nakukunwaring may malasakit. Paano ko matatakasan ang hapit ngang tatlong demonyong ito na sabik sa aking dugo at yaman? Makakaya ko bang isagawa ang palabas na ito hanggang sa huli upang makuha ang pagkakataong makababa sa silong ng ospital? Paano kung bago pa man tumunok ang babala para sa sunok na gagawin ni Narstala ay pilitin na nila akong pumirma gamit ang dahas habang nakakulong kami sa silid na ito? Tinitigan ko ang panulat na inaabot ni Dr. Hernando. Tinitigan ko ang pekengmukha ni David na nagmamakaawa. Tinitigan ko ang nakakapasong ngiti ni Maria na nakukunwaring may malasakit. Pinalibutan nila akong tatlo sa loob ng masikip na silid. Tatlong gutom na asong lobo na nag-abang sa pagbagsak ng isang kaawa-awang tupa. Hindi ko kaya, nanginginig ang aking boses, pinipilit ang mga luhang pumatak habang unti-unting umaatras. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong silid. Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Doktor, paano kung may mangyaring masama sa kanya sa ibabaw ngang hapag ng operasyon? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ginang Mayumi, unti-unting nawawala ang banayat na tono ni Dr. Hernando at napapalitan ito ang inip. Wala na tayong oras para mag-alinlangan. Bawat segundong lumilipas ay mapanganib para sa inyong asawa. Kailangan ko ang inyong pirma ngayon din upang may handa na natin ang lahat para bukas ng umaga. Mayumi. Sumingit si Maria. Lumapit ng isang hakbang at hinawakan ang aking braso. Mahigpit ang kanyang hawak. Tilam nga kukong ang ibong mandiragit na nakabaon sa aking balat. Pirmahan mo na. Huwag mo nang pahirapan pa ang asawa mo. Nakikita mo namang naghihirap na siya, hindi ba? Kung mahal mo talaga siya, pipirma ka. Gumawa ang tunok si David. Isang mahinang pag-ungol na parang nasasaktan. Mayumi. Pakiusap. Nadudual ako. Gusto kong isigaw sa kanilang mga mukha na alam ko na ang lahat. Gusto kong saktan ang babaeng nakahawak sa akin at sampalin ang asawang nagpapanggap sa aking harapan. Ngunit kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasa ko ang sarili kong dugo. Kailangan kong maging matalino. Hindi. Umiling ako ng marahas at binawi ang aking braso mula kay Maria. Nahihilo ako. Kailangan kong tawagan ang ina ni David. Ang biyenan ko. Hindi ko kayang pasanin ang desisyong ito ng mag-isa. Siya ang magulang ni David. May karapatan siyang malaman ang tungkol sa malaking operasyon na ito. Hindi maaari. Biglang tumaas ang boses ni Dr. Hernando. Nagulat siya sa sarili niyang reaksyon kaya agad niya itong pinababa. Ang ibig kong sabihin, wala na tayong oras para maghintay pa sa iba. Kayo ang asawa, sa inyo nakasalalay ang desisyon. Nasusuka ako. Sigaw ko. Nagtakip ng bibig gamit ang makabilang kamay. Nasusuka talaga ako. Kailangan ko ngang hangin. Kailangan kong pumunta sa palikuran. Akmang hahablutin ako ni Maria upang pigilan, ngunit sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas at nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong ospital. Ang babala para sa sunog. Umagaw pansin ang matinis na pag-alingaw-ngaw nito. Sinabayan ang makumikislap na pulang ilaw mula sa pasilyo. Ang tunog ay napakalakas na tila binabasak ang aming ma-airdroom. Nagatsinginan sina Dr. Hernando at Maria. Kapwa na bigla at nalito. Napabangon pa ng bahagya si David mula sa kanyang pakakahiga bago niya naalalang kailangan niyang magmukhang mahina, kaya muli siyang humiga at pumikit. Ano bang nangyayari? Inis na tanong ni Maria, nakatingin sa labas ng pinto kung saan nagsisimula ng makagulo ang nanars at gwarya. Ginamit ko ang ginintuang pagkakataong ito. Bago pa sila makabawi mula sa pagkagulat, patagbo akong lumabas ng silid pagpapagaling. Ginang Mayumi. Sandali. Sigaw ni Dr. Hernando mula sa likuran, ngunit hindi na ako lumingon. Nagtatakbuhan ang ilang manggakawani sa pasilyo,
Nagahanap kung saan nakmula ang usok o apoy na wala namang katotohanan. Dumiretso ako patungo sa kabilang dulo ng pasilyo. Malayo sa mga pampublikong palikuran. Eksakto sa lugar na itinuro ni Narstala. Naroon ang isang makapal na pintuang bakal. Ang asensor para sa mga empleyado na hindi madalas ginagamit ng mga pasyente. Nanginginig ang aking makamay nang ilabas ko ang puting card. Inikis-kis ko ito sa makina sa gilid ng pinto. Tumunok ito ang isang beses. Sabay bumukas ang pinto ng asensor. Pumasok ako at mabilis na pinindot ang pindutan pababa sa silong. Sumara ang pinto. Tuluyang nakulong sa akin sa loop ng maliit at amoy langis na kahong bakal. Naiwan sa itaas ang nakakabinging ingay ng babala para sa sunog. Habang bumababa ang asensor, unti-unting bumagal ang paktibok ng aking puso. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng kaluwagan. Alam kong papasok ako sa teritoryo ng nakalaban. Ang pugat ng doktor na gustong kumuha ng aking buhay. Bumukas ang pinto ng asensor at tumambat sa akin ang isang madilim at malamig na pasilyo. Ang silong ng ospital ay napakalayo sa malinis at maliwanag na palapak sa itaas. Amoy lumang papel, alikabok, at makemikal ang hangin. Nakikita ko ang mga malalaking tubo ng tubig na nakasabit sa mababang kisame. Tahimik dito, tanging ang mahinang pag-ugong lamang ng mamakina ang maririnig. Naglakad ako ng dahan-dahan, iniwasang gumawa ng kahit anong ingay. Binasa ko ang makaratula sa bawat pintong aking nadadaanan, silit ng makagamitan, silit ng malumang talaan, hanggang sa marating ko ang isang bahagi na may mas maayos na ilaw. Naroon ang dalawang makatabing pinto. Ang isa ay may nakasulat na tanggapan ni Dr. Hernando, punong maninistis. Ang katabi nitong pinto, nayari sa makapal na bakal, ay may karatulang silit ng mga computer at seguridad. Mahigpit na ipinagbabawal ang pumasok. Inuna ko ang tanggapan ng doktor. Muli kong ginamit ang puting card. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa akin ang isang silit na tila hindi kabilang sa madilim na silong na ito. May makapal na karpet sa sahig, isang malaking mesa na yari sa mamahaling kahoy, at mga matataas na kabinet na puno ng aklat tungkol sa medisina. Dito niya pinaplano ang kanyang makasamaan. Mabilis akong nahanap sa kanyang mesa. Nakakandado ang makahon nito. Wala akong oras para sirain ang mga iyon. Tumingin ako sa makabinet at istante. May mga hilaran ng asul na lalagyan ng papeles na walang nakasulat. Sinimulan kong buklatin ang mga ito isa-isa. Walang laman ang iba. Ang iba naman ay tungkol sa mga pasyenteng hindi ko kilala. Hanggang sa mahagip ng aking paningin ang isang itim na lalagyan na nakatago sa likod ng mamakakapal na aklat. Kinuha ko ito. Walang pangalan sa labas, ngunit nang buksan ko, bumilis ang aking pahinga. Nakasulat ang buong pangalan ng asawa ko, David. Ito na ang hinahanap ko. Ang totoong resulta ang kanyang malawakang pagsusuri ang kalusugan, na ginawa pa lamang noong isang linggo. Binasa ko ang buhat ng pagsusuri sa huling pahina. Ang kalusugan ng pasyente ay nasa pinakamataas na antas. Walang anumang sakit, walang pinsala, napakalakas ang pangangatawan. Ngunit hindi lamang iyon ang nalaman ko. Sa ilalim ng maulat medikal, may nakita akong iba pang mga dokumento na nakakabit gamit ang ipit na bakal. Mga liham mula sa iba't ibang malalaking bangko at kumpanya ng pautang. Binasa ko ang nilalaman nito at muntik ko nang mabitawan ang papel. Babala para sa pag-ilit ng mga ari-arian. Ayon sa maliham, ang kumpanya ni David sa pagpapatayo ng magusali ay lubok na lubok sa utang, umaabot ng daan-daang milyong piso. Nalulugi siya at malapit ng ideklarang walang-wala. Ito pala ang totoong dahilan. Ang seguro sa buhay ko na nakakahalaga ng higit sa 100 milyon ang sasagip sa kanya mula sa kahihiyan at pagkakautang, at magbibigay sa kanila ni Maria ng bagong buhay sa ibang bansa. Ako ang naging alay para sa kanyang makapalpakan. Inilabas ko ang aking telepono at pinatay ang tunok nito. Kumuha ako ngang malilinaw na litrato ngang bawat pahina. Ang ulat ng doktor na nagpapatunay na malusok siya, at ang mga babalangang bangko na nagpapatunay ngang kanyang masamang hangarin. Sigurado akong gituang gitatapos sa kanila. Matapos makuha ang mga larawan, ibinalik ko ang mga papeles sa itim na lalagyan at inilagay ito kung saan ko ito nakuha. Lumabas ako ngang tanggapan at maingat na isinara ang pinto. Ngayon, ang huling hakbang, ang kamera de seguridad. Tumapat ako sa pintuang bakalang silit ng mga computer. Inikis-kis ko ang card at pumasok. Napakalamig sa loob dahil sa malakas na aircon. Puno ang silit ng mga matataas na bakal na kabinet kung saan nakalagay ang mga maingay at umiilaw na kagamitan para sa pangangalap ng datos. Sa isang sulok, nakita ko ang isang mesa na may mga telon ng computer na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng ospital. Lumapit ako at hinanap ang makina na nag-iimbak ng makuha mula sa labas. Nakita ko ang isang kahon na may nakasulat na paradahan sa silong. Ito iyon.
Dito dumaan si David kanina nang maglakad siya papasok ng walang galos. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang maliit na imbakan ng datos na ibinigay ni Narstala. Isinalpa ko ito sa gilid ng makina. Gumamit ako ang mouse upang hanapin ang mga kuha mula sa nakalipas na 2 oras. Natakpuan ko ang oras kung kailan siya dapat dumating. Pinindot ko ang pindutan upang kopyahin ang mga nilalaman nito papunta sa hawak kong imbakan. Lumabas sa talon ang isang maliit na kahon na may guhit ng pak-usat. 10 bahagdan. Napakabagal. Nakatitig lamang ako sa talon habang pinapakinggan ang malakas na pag-ugong ng serbidor sa aking paligid. 20 bahagdan. Pawis na pawis ang aking ngapalat. Tumingin ako sa orasan sa computer. Ilang minuto na ba akong nawawala mula sa silid pagpapagaling. Siguradong napansin na nilang hindi ako bumalik. 50 bahagdan. Kalahati na. Kayanin mo, Mayumi. Ilang saglit na lamang at hawak mo na ang lahat ng alas. Hawak mo na ang susi para sirain ang mataong sumira sa buhay mo. 70 bahagdan. Behlang. Namatay ang patuloy na paktunok na babala para sa sunok sa palapak sa itaas. Natigilan ako. Bumalik ang nakakatakot na katahimikan sa buong ospital. Napaaga ang pagpatay nila sa babala. Ibig sabihin, alam na nilang walang sunok, alam na nilang isa itong panlilinlang. 90 bahagdan. Bilis. Bilis. Bulong ko sa sarili ko. Tila nagmamakaawa sa makina na bilisan ang paglipat ng datos. Bigla akong ginakarinig NJ tunog mula sa labas NJ silid. Mga yabak, mabibigat at mabilis na mga yabak sa pasilyo ng silong. Hindi iyon gwardiya na nag-ikot lamang. 2 tao ang naglalakat ng mabilis. Hanapin niyo siya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Hernando na bakas ang labis na galit. Tiningnan ko na sa itaas. Wala siya doon. Malamang ay nakahalata na iyon. Tingnan niyo sa silid ng makomputer at sa aking tanggapan. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng buhay. Nanlamig ang buhok kong katawan. Nandito sila. Bumaba sila. 100 bahagdan. Tapos na. Mabilis kong hinugot ang maliit na imbakan ng datos at isiniksik ito sa loop ng aking kaswatan. Lumingalinga ako upang mahanap ng mapagtataguan sa loop ng malamig na silid na ito, ngunit walang ibang pinto. At masyadong maliwanag ang likod ng mamalalaking makina. Tumigil ang mga yabak ng mismong sa labas ng pintuang bakal ng silid na kinaroroonan ko. Narinig ko ang pag-usap nila sa kabilang banda. Dito, sabing isang boses na malinaw na pag-ari ni Maria. Subukan natin dito. Nakita ko kung paano unti-unting pumihit ang hawakan ng pinto pababa. Bumukas ito ng kaunti. At ang liwanag mula sa pasilyo ay sumilip sa madilim na silid ng makomputer. Nakapasok na sila sa silong, at nasa kabilang gilid na lamang sila ang pinto. Makikita na ba nila ako? Matatapos ba ang laban ko bago ko pa magamit ang mga ebidensyang nakatago sa aking katawan? Unti-unting bumukas ang pintuang bakal. Ang liwanag mula sa pasilyo ay parang isang matalim na espada na humiwa sa dilim ng silid ng computer. Mabilis akong umatras. Pilit na pinagaan ang bawat hakbang upang hindi lumihang ang ingay. Isiniksik ko ang aking sarili sa pinakasulok, sa isang maliit na siwang sa likod ng malalaking bakal na kabinet na naglalaman ng mamaingay at umilaw na makina. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga tuhod, idinikit ang aking mukha sa aking mga hita, at pinigil ang aking pahinga hanggang sa sumakit ang aking dibdib. Pumasok silang 2. Narinig ko ang paglapat ng mabigat na pinto na tuluyang nakulong sa amin sa loop. Ang mayabak ni Dr. Hernando ay mabigat, mabagal ngunit puno ang matinding galit na nagpapabigat sa hangin. Sa kabilang banda, ang mga hakbang ni Maria ay matutulis at mabilis, tila mga kukong ng isang halimaw na naghahanap ng mabibiktima. Napakalamig sa lugar na ito, reklamo ni Maria, ang kanyang pabebe ngunit nakakakilabot na boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader na semento. Sigurado ka bang nandito ang babaeng iyon? Baka naman nakatakas na siya pataas at nagsumbong sa magwardya. Hindi siya makakatakas ng ganun kabilis, sagot ni Dr. Hernando. Narinig ko ang pahinto ang kanyang mayabak. Malamang ay tumapat siya sa mesa kung nasaan ang matalon ng computer. May ilang sandaling nanaig ang katahimikan na binabasak lamang ang walang tigil na pag-ugong ng serbidor. Pagkatapos, narinig ko ang marahas na pagampas ng kamao sa mesa. Nandito siya, mariing sabi ni Dr. Hernando. Ang kanyang boses ay tila yelo na nagpatigas sa aking mga ugat, kakatapos lamang gamitin ang makinang ito. Nakabukas pa ang telon na nagpapakita ngang nakuha mula sa kamera de seguridad ngang paradahan sa silong. At dahil iisa lamang ang pinto ang silid na ito at ngayon lang tayo pumasok, nangangahulugan iyon na hindi pa siya nakakalabas. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura at ang panghihina ng aking mga tuhod. Wala na akong kawala. Naisahan na nila ako.
Mayumi. Panawagan ng doktor. Ang boses niya ay malambing ngunit punong kang panunuya at banta. Parang isang amang kinakausap ang kanyang suway na anak. Alam kong nandiyan ka lang sa likod ng mga makinang iyan. Nakikita ko ang magabakas ng basa mong sapatos sa sahig. Lumabas ka na, Mayumi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wala ka ng matatakbuhan. Hindi ako gumalaw. Ipinikit ko ang aking mamata at tahimik na nanalangin. Hinikpitan ko ang hawak sa aking telepono at sa maliit na imbakan ng datos na ngayon ay nakasiksik malapit sa aking dibdib. Ito ang maebidensyang magpapakulong sa kanila. Kung inaasahan mo ang tulong ng kaibigan mong nurse, huwag ka nang makaksaya ng oras sa pag-asa. Duktong ni Maria na may halong malutong at malademonyong halahak. Nahuli na namin siya bago pa kami bumaba rito. Nakatali siya ngayon sa isang bakantang silid sa itaas. Walang malay dahil tinurukan ko siyang sapat na pampatulog para hindi na magising hanggang bukas. Napakatanga ninyong dalawa kung akala ninyo ay may sahan ninyo kami sa mismong ospital na pinagaharian ni Dr. Hernando. Si Tala. Ang kawaawang batang nurse na nakbuwis ng sariling kaligtasan upang iligtas ang buhay na isang estranghero. Kinagat ko ng madiin ang aking ibabang labi hanggang sa malasa ko ang mapaklang dugo upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala sa aking lalamunan. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, kung mas naging mabilis lang ako, hindi sana siya madadamay sa gulong ito. Ngunit ang matinding kalungkutan at awa ay mabilis na napalitan ng isang nag-apoy at nakakapasong galit. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo ni Tala. Hindi ako mamamatay sa madilim na silid na ito. Lumabas ka na diyan, Mayumi, sigaw ni Dr. Hernando. Sa pagkakataong ito, wala na ang pakukunwaring lambing sa kanyang boses. Puno na ito ang inis at pagkaapura. Gusto mo bang kalatkarin pa kita palabas diyan sa pamamagitan ng iyong buhok? Narinig ko ang mayabak nilang nahihiwalay. Iniikot nila ang bawat hilera ng matataas na bakal na kabinet. Hinahanap nila ako. Bawat hakbang nila ay tila pakpatak ng segundo sa orasan ng aking nalalapit na kamatayan. Nararamdaman ko ang kanilang presensya na palapit ng palapit. Mula sa aking pinagtataguan, sa maliit na siwang sa pagitan ng dalawang makina, nakita ko ang anino ni Maria na dumaan. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang malaking hiringgilya. Kumikislap ang mahaba at matulis na karayom nito sa ilalim ng maputlang ilaw ng kompyuter. Puno ito ng isang malinaw na likido. Alam kong iyon ang pampatulok na gagamitin nila upang pilitin akong pumirma sa kasulatan, o baka naman iyon na ang lason na tatapos sa akin. Wala na akong pagpipilian. Kung magtatago lamang ako rito habang buhay, mahuhuli at mahuhuli nila ako sa sandaling maikot nila ang buong silid. Kailangan kong harapin sila. Kailangan kong gamitin ang tanging sandata na hawak ko at makipagpatintero kay kamatayan. Huminga ako ng napakalalim, pinunasan ang maluha sa aking pisngi, at tumayo mula sa aking pinagtataguan. Lumabas ako sa pagitan ng dalawang malalaking makina at matapang na humakbang patungo sa gitna ng silid kung saan maliwanag. Tumigil sila sa paglalakat nang makita ako. Isang malaking ngitingang tagumpay ang gumuhit sa malabi ni Maria, habang si Dr. Hernando ay humalukip-kip. Tila ba pinapanot ang isang nakakaliw na palabas. Ayan ka lang pala, maliit na daga, panunuya ni Maria. Itinaas niya ang hawak niyang hiringgilya at pinitik-pitik ito upang alisin ang hangin sa loop. Tapos na ang tagu-taguan. Oras na para sa iyong huling pagtulok. Huwag kang lalapit. Matigas kong sigaw. Pinilit kong patapangin ang aking boses kahit na nanginginig ang aking manggatuhot at halos lumabas ang puso ko sa sobrang kaba. Itinaas ko ang aking telepono upang makita nila. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko. Ang totoong resulta ang pagsusuring kalusugan kay David, ang mga liham ng babala mula sa bangko na nagpapatunay na baon siya sa utang, at ang kopyang kuhang kamera de seguridad na nagpapatunay na naglakad siyang papasok sa ospital na ito nang walang anumang galos at hindi lulan ng ambulansya. Tapos na ang laro ninyo, tumawa ng malakas si Dr. Hernando. Ang halahak niya ay umalingaw sa buong silid, pumailan lang sa ingay ng mamakina. Akala mo ba talaga ay natatakot kami sa mabasura mong iyan? Akala mo ba ay makakalabas ka rito bit-bit ang mga ebidensyang iyan? Haharangin namin ang lahat ng iyan. Kukunin namin ang telepono mo, ang anumang imbakan ng datos na ninakaw mo, at dudurugin namin iyan sa harapan mo. Pagkatapos, babalik tayo sa plano. Hindi ninyo naiintindihan, sagot ko. Pilit akong ngumiti kahit na nanlalamig ang buo kong katawan. Isang ngiting ang taong wala ng atrasan. Ang teleponong ito ay nakakonekta sa himpapawid na imbakan ng internet. Nakatakda ito na kusang magpadala ng lahat ng bagong larawan at dokumento.
Ang lahat ng mga ebidensyang nakuha ko ay naipadala na sa aking abogado, sa pulisya, at sa ina ni David. Kahit patayin ninyo ako ngayon sa silid na ito, bukas na bukas ay malalaman ng buong mundo ang inyong mga kasamaan at mabubulok kayo sa kulungan. Bahagyang natigilan si Dr. Hernando. Nakita ko ang panandalyang takot na dumaan sa kanyang mamata, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang tiwala sa sarili at muling ngumisi. Isa kang napakagaling na sinungaling, Mayumi, palakpak ni Dr. Hernando. Muntik mo na akong mapaniwala roon, ngunit nakalimutan mo kung nasaan tayo ngayon. Nasa silong tayo ang ospital, makapal ang mapader na bakal at semento rito sa paligid natin. Sinadya kong ipasadya ang kwartong ito upang walang anumang koneksyon sa labas ang maaring makapasok o makalabas para sa kaligtasan ng madatos. Tingnan mo ang telepono mo, Mayumi. Wala iyang senyales. Hindi mo naipadala ang maiyon. Bumaksak ang aking balikat at unti-unting nawala ang aking pilit na ngiti. Tama siya. Wala ngang nakuhang senyales ang aking telepono mula pa kanina. Ang aking pananakot ay walang saysay. Nagimbento lamang akong kwento upang takutin sila, ngunit naging matalino ang kalaban ko. Nakita ni Maria ang pagkadismaya at pagguhongang pag-asa sa aking muha. Sumugot siya palapit sa akin, tila isang ahas na handang manuklaw, handang itusok ang karayom sa aking braso. Sandali! Sigaw ko, sabay mabilis na pinindot ang isang lumang talaan ng tunok sa aking telepono. Kung hindi ko naipadala iyon, paano naman ito? Pakinggan ninyo, pinaandar ko ang isang nakarecord na usapan. Ang lakas ng tunok ay sinagat ko sa pinakamataas. Ito ay isang usapan na nakuha ko ilang buwan na ang nakararaan ng palihim kong pakinggan si David sa kanyang tanggapan sa bahay habang kausap ang isang hindi kilalang tao. Umalisaw ang mataginting na boses ni David mula sa maliit na butas ng aking telepono. Hindi ako makakapayag sa ganyang kaliit na halaga. Siguraduhin mong papasok ang 3 milyong pisong iyan sa aking lihim na pondo bago matapos ang linggo. Oo. Suhol iyan sa mga opisyal ng gobyerno para makuha natin ang proyekto. Bahala ka na kung paano mo itatago ang bakas sa makapapeles, basta makuha natin ang kontrata at walang makakapansin sa pandaraya natin. Tumigil sa pagakbang si Maria. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Hernando at napaawang ang kanyang bibig. Nagulat kayo? Tanong ko. Ang aking boses ay mas matapang na ngayon. Matagal ko nang alam na ang mapagmahal kong asawa ay isang pusakal na kriminal na nagpapadulas ng malaking pera sa mga politiko. Ang recording na ito ay itinatago ko bilang panlaban sana sa aming paghihiwalay sa korte. Ngunit ngayon, isasama ko ito sa lahat ng ibibigay ko sa mga pulis kasama ng mga ebidensya ng pekeng aksidente. Kapag nalaman ng pamahalaan na sangkot siya sa malawakang pandaraya at panunuhol, ungkatin nila ang lahat ng kanyang ginagawa at ari-arian, pati na ang pekeng operasyon na ito at ang pagtatangka ninyong nakawin ang siguro ko, kakatayin ng mga investigador ang buhay ninyong tatlo. Damay-damay kayong lahat. Wala kaming pakialam sa maruming negosyo ngang asawa mo, sigaw ni Maria. Ang muha niya ay namumula na sa sobrang galit at pagkapahiya. Muli siyang umusat palapit sa akin. Akin na ang teleponong iyan, malditang babae. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan si Maria, isang napakalakas na kalabog ang nagpatigil sa aming lahat. Ang makapal na pintuang bakal ng silid ng mga computer ay malakas na itinulak pabukas hanggang sa tumama ito sa pader. Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Humihingal siya, tagaktak ang pawis, at napakadilim ng muha sa matinding galit, si David. Suot pa rin niya ang asul na damit ng pasyente, ngunit wala na siyang anumang bakas ng panghina o sakit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa put habang nakatingin sa aming tatlo. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ni David. Ang kanyang malalim na boses ay tila kulok na yumanik sa buong silid ng mga computer. Bakit ang tagal ninyo? Kanina pa ako naghihintay na parang tanga sa itaas sa ibabaw ng kamahabang umaandar ang babalangang sunok. Napatingin siya kay Dr. Hernando na namumutla at nanginginig, kay Maria na hawak ang hiringgiliang ngunit nakatayo lamang, at sa akin na nakatayo sa gitna ng silid, taas noong hawak ang telepono. Nalaman niya. Nanginginig na sumbong ni Dr. Hernando kay David. Itinuro ako gamit ang nanginginig na daliri. Nalaman ng asawa mo ang lahat ng plano. May nakuha siyang mga ebidensya mula sa aking tanggapan at may hawak siyang recording ng iyong mga lihim na transaksyon at panunuhol sa gobyerno. Ginagamit niya ito para takutin tayo. Dahan-dahang lumingon si David sa akin. Unti-unting nawala ang kanyang galit kina Maria at Hernando, at napalitan ito ng isang matindi at purong-put na nakatuon lamang sa akin. Ang lalaking pinakasalan ko sa simbahan, ang lalaking inaruga at pinaksilbihan ko sa loop ng maraming taon, ay tinitingnan ako ngayon na parang isang basurang kailangang sunugin at alisin sa kanyang landas. Ibigay mo sa akin iyan. Mayumi. Malamig at mabagal na utos ni David.
Nagsimula siyang maglakat ng mabibigat na hakbang palapit sa akin. Wala kang karapatang pakialaman ang magamit ko at ang aking negosyo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Lumayo ka sa akin. Sigaw ko. Umatras ako ng umatras hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bakal ng malalaking makina sa aking likuran. Wala na akong aatrasan. Kriminal ka, David. Hayop ka. Kaya mo akong ipapatay sa mataong ito para lamang makabayad ka sa iyong mautang at makuha ang pera ko. Wala ka kasingkwentang asawa. Ganti niya, nanduduro gamit ang kanyang kamay. Wala kang alam kundi magreklamo. Wala kang pakialam sa pakalugi ko at sa hirap na dinaranas ko para lang mapanatili ang yaman natin. Kung mamatay ka, masosolusyonan ang lahat ng problema ko at makakapagsimula ako ng bago. Ibigay mo sa akin ang teleponong iyan bago ko baliin ang nabuto mo. Hindi. Ipapasa ko ito sa mga pulis. Ipapakulong ko kayong lahat. Wala ng anumang salita, sumugot si David. Napakabilis niya tulad ng isang leong nagugutom. Ginamit niya ang kanyang buong bigat at lakas upang dagitin ako. Hinawakan niya ang aking pulso ng napakahigpit, tila dudurugin niya ang manggabuto ko, at pilit na inagaw ang telepono. Nakipagbuno ako ng buong tapang. Sinipa ko ang kanyang ngabinti, kinalmot ko ang kanyang muha, at sinubukan kong kagatin ang kanyang braso. Ngunit sadyang napakalakas ng isang lalaking binalot ng kabaliwan at kasakiman. Akin nasabi to, bulyaw niya, sabay pilipit sa aking kanang kamay patalikot. Napasigaw ako ng napakalakas sa matinding sakit na tila napunit ang aking kalamnan. Nabitawan ko ang aking telepono. Bumaksak ito at dumausdos sa matigas na sementong sahig ng silong. Bago ko pa ito makuha gamit ang aking kaliwang kamay, mabilis na inapakan ito ni David gamit ang takong ng kanyang sapatos. Inapakan niya ito ng buong diin. Paulit-ulit, dinudurok ang salamin, ang makina sa loop, at ang tanging ebidensyang hawak ko hanggang sa tuluyan itong mawasak at mawalan ng silbi. Ngayon, tumawa ng nakakakilabot si David habang hawak pa rin ako ng mahigpit sa aking kasuotan at itinutulak sa bakal na kabinet. Tapos na ang palabas mo, mahal kong asawa. Maria, ibigay mo sa akin ang hiringgilya. Ako na mismo ang tatapos sa walang kwentang babaeng ito ngayon din. Iniabot ni Maria ang hiringgilya kay David, nakangiti ng malademonyo at tila nasisiyahan sa aking paghihirap. Hawak na ni David ang karayom. Tiningnan niya ako ng mata sa mata, walang ni katiting na awa. Itinaas niya ito, handa nang itarak ng malalim sa aking lik ang likidong tatapos sa aking buhay. Napapikit na lamang ako, umaasang magiging mabilis ang kamatayan, at tahimik na humingi ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang ko. Ngunit bago pa man tumama ang malamig karayom sa aking balat, isang nakakabinging at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid, na sinundan ng isang tinik na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Makakaligtas pa ba ako mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng sarili kong asawa, o ito na ang huling sandali ng aking buhay sa madilim na silong ng ospital na ito?